Magandang araw po sa inyo guys. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano natin gagamitin itong ating impulse relay. Marami kasing nagpi-PM sa akin kasi sabi nila ang normal function daw ng device pag nag-a-activate siya, ang normally close mag-o-open, ang normally open magko-close. Bakit daw sa impulse relay? Bakit daw kahit namatay na daw yung impulse relay natin sa coil, bakit daw still pa rin nagko-close? So lahat kasi ng device ganun, no? Kumbaga pag magkakaroon siya ng kuryente, pag nag-a-activate siya, nagko-close yung normally open at nag-o-open naman yung normally close. Pero dito sa impulse relay, kakaiba. Kasi guys, still pa rin to na magko-close kung mag-a-activate ito pag mamamatay siya, no? Ito kasi yung impulse relay natin. Gusto kong ipapakita sa inyo, no? Tanggalin muna natin to. Ito yung impulse relay natin, no? Kung makikita natin. Schneider. Tapos mayroon siyang ratings dito. Sana makikita natin, no? Mayroon siyang ratings dito na 220 volts, 240 volts AC, saka 110 volts DC. Ang ibig sabihin yan guys, pwede natin to supplyan ng 230 volts, 240 volts AC at saka pwede rin natin to supplyan ng 110 volts DC, no? Ang impulse relay natin guys, ganito yan. Pag nakasetting kasi sa automatic, no? Gusto ko lang ituro sa inyo. Kasi marami nagtatanong para ma-erase yung doubt nila, yung pagdududa. Pag nakalagay kasi ito sa automatic, ito kasi yung automatic natin, no? Kung nakikita nyo auto, ibig sabihin naka-auto yan. Pag ibaba kasi natin to, ganun, naka-off yan ang automatic niya, no? Mayroon siyang indication na off. So, kailangan natin to i-on. Ngayon, pag i-on natin to guys, ito naman siya, halimbawa ngayon, itong A1 at saka A2 natin. Magkakaroon to ng power supply, magkakaroon ng kuryente. Ito guys, dahil naka-setting siya sa auto, automatic yan, mag-on ito, magaganon siya, magaganon siya. Tapos ngayon, pag mamamatay ang kuryente, still pa rin nakaganon siya, no? Pagbalik naman ng kuryente, bababa naman ito. Ganon siya, no? Ngayon guys, pag tumaas ito, magko-close ang contact nito guys, magko-close ang number 3 at saka number 4. Kasi itong number 3 at saka number 4, ito yung normally open natin. Ito namang 1 at saka 2, ito naman yung normally close. Ngayon, para mapatunayan natin guys, i-try natin, no? Kunan natin ang resistance. I-off muna natin to. Nakaganon siya, no? Lagay muna natin dito. Ngayon, kunan natin ang resistance, no? Gagamit tayo ngayon ng multimeter, no? Ilagay natin sa resistance. Piliin natin yung resistance. Ayan, ito yung resistance, no? Pag nakaganon kasi siya, guys, nakaganon siya, ibig sabihin, naka-off yan. Naka-off ang normally open yan, no? Hindi tutunog yung multimeter natin. I-calibrate muna natin yung multimeter. So, tumunog siya, no? Ilagay muna natin dito. Yan, tumunog siya para makita ng karamihan. Ayan. Ngayon, tetestera natin to, no? Wala siyang tunog. Kung makikita natin, itong normally open. Ito na yung normally open natin, eh. Ang normally close, tutunog ito, no? Ayan, no? Ibig sabihin, mayroon siyang continuity, no? Ngayon, guys, pag i-on naman natin to, ngayon, mamamatay naman tong normally close natin, no? Kasi nag-o-open ang contact niya, walang tunog. Ito namang normally open, magko-close na ngayon. Yan, mayroon ng tunog. Ang ibig sabihin, guys, pag nakalagay ito sa auto, itong impulse relay natin, kusa to na i-on niya, no? Pag on niya, pag mawawala yung voltahe, still pa rin naka-on. Paglagyan naman ng voltahe ulit, mag-o-off naman ito. Ito kasi ang palatandaan niya, no?
na gumana siya o hindi. Pag gumana siya guys, pag nakalagay sa setting na auto, automatic to, no? Tataas, gaganon siya, no? Tapos ngayon, paglagyan naman natin ulit ng kuryente, bababa naman ito. Ganon ang function ng impulse relay natin. Kunin muna natin para makita ng mga baguhan. Ito yung impulse relay natin, ha. Ngayon, ang tanong dyan, wala bang kaugnayan yan, yung sa A1 at saka A2 sa ating normally open at normally closed contact? So, walang kaugnayan yan, guys. Iba kasi ang wiring ng A1 at saka A2 at saka itong normally open at normally closed natin dito, no? Halimbawa ngayon, ang A1 at saka A2 natin, sa coil niya ay 220 volts. Tapos ngayon, ang contact niya ng 3 at saka 4, yung normally open, nilagyan natin ng 440 volts. Walang problema doon. Hindi naman masisira yung coil ng ng impulse relay natin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang function ng diagram, no? Gusto ko lang ipapakita natin, guys, no? Para hindi magdududa yung mga baguhan. Ito yung push button natin, no? Ang push button natin, guys, pag i-press natin to, magko-close ang contact nito, guys. Magko-close ang contact nito. Pag bitawan natin, mag-o-open yan. Ngayon, i-try natin para makita ng mga baguhan, no? Gamitan natin ang multimeter. Lagay natin dito, ayan, no? I-press natin, tutunog tong multimeter, no? Ayan, pag bitawan natin, mamamatay. Tutunog, mamamatay. Ang purpose ko lang nito, guys, gusto ko lang ipakita sa mga baguhan na para wala silang duda. Ngayon, isasarado muna natin to. Ngayon, guys, okay na tayo dito, no? Okay na tayo sa push button. Ngayon, pag-aralan naman natin yung diagram. Ang diagram niya, guys, ganito yan, no? Ito yung line 1 natin at saka neutral, no? Paglagyan natin to ng power ng 220 volts, pag i-press natin tong push button, ito kasi yung normally open na push button, ito na siya, no? Magko-close ito, guys, gaganon ito. Pag ganon niya, ngayon, ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang impulse relay natin sa coil niya. Pag gana niyan, guys, i-close naman to ng impulse relay natin, no? Pag close niyan, guys, gumana din yung magnetic contactor natin. Ngayon, pag bitawan natin to, mag-o-open ito. Babalik siya sa normal position na naka-open. Gaganon siya, no? Ngayon, itong impulse relay natin, mamamatay, pero still pa rin ito na gumagana, no? Still pa rin ito, nagko-close. So, still pa rin ang magnetic contactor natin, no, na gumagana. Ito kasi yung magnetic contactor natin, ang M. Ngayon, guys, pag i-press naman natin ulit ito, magko-close naman ang contact nito, no? Gaganon siya. Ngayon, ang kuryente ngayon dadaloy dito. Gumana ngayon ang impulse relay natin. Ito siya. Pagana nito, guys, i-open naman niya ito. Ito kasi yung normally open sa impulse relay natin, ang 3 at saka 4. Pag open yan, guys, mamamatay ngayon ang magnetic contactor natin. Ngayon, pag bitawan natin to, babalik to sa normal position na naka-open. Gaganon siya, no? So, still pa rin ito na naka-open. Ngayon, kung mag-trip naman, mag-open ang contact nito, syempre, mamamatay din ang motor kung gumana ito, no? Kung nag-close ito, kasi ang kuryente hanggang dito na lang, no? Ngayon, guys, itry natin wawiringan, no? Para makita din ninyo kung paano ang function nito. Sundan lang natin yung diagram. Tanggalin muna natin to. Sundan lang natin yung diagram, no? Kasi mayroon na tayo dito, no? Nilagay na natin yung dito galing sa
normally open ang contact ng push button at saka dito rin. So itong isa guys, ilagay natin to sa line 1 natin, no? Sa circuit breaker natin. Dapat guys, naka-off yung circuit breaker natin bago natin ilagay itong wire natin, no? Para hindi tayo ma-electrocute. Ngayon, ilagay natin, no, sa line 1. Ito kasi yun sa push button. Ilagay natin dito para makita ng mga baguhan kung paano ang function nito. Yan, no? Tapos ito naman, itong isa naman ito, ilagay natin sa A1 ng impulse relay natin. Dito natin ilagay, no? So, ilagay natin dito. So, mayroon na tayo guys, no? Ang sasunod naman yan, dito naman sa line 1, papunta naman sa impulse relay natin, normally open, no? Number 4. So, dito rin natin ilagay. Bali, dalawa dito guys. Ito guys, gusto ko lang ipakita para makita sa mga baguhan. Para ma-erase yung doubt nila, no? Ilagay natin sa number 4. Dito natin ilagay sa baba. Dito. Tapos lusot naman dito sa number 3, normally open, papunta dito sa A1, no? Bali dito sa number 3, papunta sa A1 ng contactor natin dito. Itong mahaba na wire ang ilagay natin para pwede nating hilain. Dito natin ilagay. Tapos ilagay natin dito, no? Sa A1. Okay na, no? Ngayon, mag-jumper naman tayo dito, no? Sa A2 at saka A2 ng impulse relay, papunta sa A2 din ng magnetic contactor natin. Dito natin ilagay. Ito yung A2 natin guys, no? Gusto ko lang ipakita sa inyo. Tapos ilagay natin dito sa A2 ng contactor natin. Dito natin ikabit. Tapos ngayon, ang kasunod naman, maglagay naman tayo dito, no? Papunta ngayon dito sa 95, no? Lagay tayo dito, isa pang jumper. Tapos ngayon, papunta sa 95, no? Dito yung 95 natin. Lagay natin dito. Tapos ang 96 naman, papunta sa neutral natin, no? Sa power dito, papunta dito. 96. Lagay natin dito sa 96. Tapos papunta ngayon sa neutral natin, no? Ito dito. Sa line 2. Ito ay line 2 to guys. Dito kasi sa ibang bansa, kilala sa tawag na neutral. Pero sa Pilipinas, ito ay line 2. So, ilagay natin dito, no, sa neutral. Sa power ng circuit breaker natin. So, okay na guys, no? I-arrange lang natin ang cable.
Ngayon guys, i-try natin lagyan ng power, no? Try natin ngayon na ating pindutin, no? Try natin ating pindutin. Tingnan mo ha. Ito siya guys. Pag pindutin natin to, mag-on yan. Mag-on siya. Press natin dito. Ayan, no? Nag-on siya. Kung makikita natin, nag-on siya, no? Pag i-press naman natin to, mamamatay tong contactor natin. Try natin. Ayan, no? Namamatay. Ngayon, gusto ko ipapakita sa inyo, no? Kasi nga, nag-open ang normally open natin, no? Gusto ko ipapakita sa iyo, ilapit natin. Ayan, no? Ilapit natin, no? Para makita dito. Gusto ko ilapit, eh. Ganyan, no? Kung makita natin to, kasi nakasetting sa automatic, no? Pag i-press natin tong push button, mag-on to guys, mag-on itong parang switch natin. Try natin, no? Pindutin natin ang push button. Tapos ngayon, mag-activate yung contactor natin, no? Try natin, no? Tingnan yung pagmasdan yung maigi, guys. Ayan, no? Nag-ano siya? Nag-on siya kusa kasi naka-auto tayo. Gumana ang contactor natin, no? Ngayon, pag i-press naman natin to ulit, ang push button natin, mamamatay. Ayan, oh, namamatay siya, oh. Ganun ang function ng ano natin, impulse relay natin. Tingnan nyo, ha. Mag-on yan. Para makita nyo lang, no. Ayan, oh, nag-on siya. Nag-on din yung contactor natin. Pag i-off natin, namamatay. So, yun ang function ng impulse relay natin, guys. Ibalik natin. Ayun, guys, mayroon naman tayong overload, no? Kung magti-trip yan. Halimbawa ngayon, yan, gumana siya. Pag i-trip natin to, guys, mag-o-off yan, no? Trip natin. Ayan, no? Nag-o-off siya. Kasi nag-open ang contact niya, no? Pero ito, guys, still pa rin yan, no? Naka-on. Pag bitawan natin to, mag-activate ulit ang contactor natin, no? Ayan, no? Nag-activate ulit. Pag i-press natin, mamamatay. Ganun lang ang function niya, guys. Press natin. Gumana. Mamamatay. Gumana. Mamamatay. Sana nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo, guys. Hanggang sa muli.